Saan ka matatagpuan? Sa tambayan ba o sa ubasan? Magandang araw po, ako si Ed Cano ng Brotherhood of the King. Tayo na, sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating gospel reading ay ang talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Mula ito sa Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Dito, kumuha ng mga manggagawa sa tambayan ang isang may-ari ng ubasan sa iba't ibang oras ng araw, umaga, tanghali at hapon. Sa pagtatapos ng araw, binayaran niya ang lahat ng parehong halaga ng sahod. Ginamit ito ni Jesus upang ipakita na ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos ay ibinibigay batay sa kanyang grasya at hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng tao. Kaibigan, saan ka matatagpuan? Kung ikaw ay nasa tambayan, dinggin ang imbitasyon ng may-ari ng ubasan. Pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Hindi mo kailangang maglahad ng resume. Hindi mo kailangang may extensive experience. Hindi mo kailangang may credentials o kakilala. Ang paanyaya ni Jesus ay pumunta at makilahok sa kanyang ubasan na hindi batay sa iyong kakakayahan o nalalaman. Ang kanyang paanyaya ay hali kayo at tignan nyo. Come and see, sabi ni Jesus sa John chapter 1 verse 39. Saan ka matatagpuan, kaibigan? Kung ikaw ay nasa ubasan, alalahanin, sa mata ng Diyos ang may-ari ng ubasan, tayo ay pantay-pantay. Hindi dahil nauna ka o nahuli ka. Walang seniority, walang performance-based assessments. Dahil lahat tayo ay naimbitahan. Lahat tayo ay nasa ubasan ng dahil sa kanyang grasya at biyaya. Ang ating gawain sa kanyang ubasan o kaharian sa lahat ng oras ay dahil sa kalakasan ng Panginoon Diyos. Ito ang sabi ni San Pedro. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. 1 Peter chapter 4 verse 11. Saan ka matatagpuan, kaibigan? Sa tambayan ka man o sa ubasan ka man matatagpuan, ang biyaya at grasya ng Diyos ni Jesus ang ating kalakasan. Amen. Kaibigan, mula sa tambayan, manatili sa ubasan. Paki-like at ipasa ang video na to sa iyong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Lagi nating tandaan, ang salita ng Diyos ating pagnilayan. Sa ating buhay, ating patunayan. God bless.